Hindi ako natatakot sa multo dati. Pero mula nung nakita ko siya sa bintana, yung babaeng nakaputi na hindi pumapasok kahit bukas ang pinto. Hanggang ngayon, hindi ko na makalimutan ang itsura niya. Lalo na nung sinabi ng guard na matagal niya na kaming bantay. Hello Kuya Ken, itago mo na lang po sa pangalang Luna. Late 2000 ito na mangyari. Fresh hire ako noon sa Superland sa Clark. Galing pa ako sa malayong probinsya, kaya malaking tulong sa akin yung inoffer nilang libreng dorm para sa mga bagong agents. Sa mismong building ng site yung dorm, isang luma at medyo kupas na bahagi ng estruktura. Yung tipo ng building na kahit tirik ang araw, parang may malamig na hangin na hindi mo maipaliwanag. Amoy lumang kahoy, halong konting damp na semento at lumang pintura, para bang may nakababad na alaala sa bawat pader. 6 lahat na kwarto ang meron, 3 para sa lalaki at 3 para sa babae. Kada kwarto, 6 hanggang 9 ang kasya, kaya kapag weekdays, sobrang ingay. May nag-aayos ng uniform, may tumatawa, may nagvo-voice practice, may naglalabas sa laundry area. Pero ang pinakakinakatakutan ko noon ay ang pwesto ng room namin. Nakatapat mismo sa laundry area at sa kabilang side naman ay ang shower room at maliit na gym. Ibig sabihin, buong araw at gabi may dumadaan. May yabag, may bukas sakang pinto at may tunog ng timba at tubig. Kahit sanay ka na sa ingay, may mga sandali talagang parang may naririnig kang hindi mo matukoy kung saan galing. Karaniwan kapag weekend, halos lahat ay umuwi. Nagiging tahimik ang dorm. Pero nang Sabado na iyon, kakaiba ang pakiramdam. Ako, roommate ko, at mga 3 tao sa ibang kwarto lang naiwan. Tahimik ang buong building. Hindi yung normal na tahimik, kundi yung katahimikan parang may naghihintay. Mga bandang alas 4 o alas 5 ng hapon, sinabi ko sa roommate ko na manonood muna ako ng TV sa TV room. Yung TV room, parang mini cafe ang setup. May glass window sa harap at glass door din, kaya tanaw mo agad kung may dumadaan sa hallway. Maliwanag ang loob, pero yung hallway sa likod, may kakaibang anino kahit may ilaw. Parang may parte na hindi naaabot ng liwanag. Habang naghahanap ako ng papanoorin, may napansin ako sa gilid ng mata ko. May nakatayo sa labas ng bintana, babae, nakaputi, mahaba ang buhok, hindi gumagalaw, nakatitig lang. Sa una inisip ko na baka agent lang din na gusto manood, kaya lumipat ako ng upuan para bigyan siya ng space. Pero hindi siya pumasok, hindi siya kumatok, hindi siya gumalaw, nakatayo lang siya sa likod ng salamin. Kahit maliwanag sa loob, hindi ko maanindag ang mukha niya ng maayos. Parang may manipis na ulap na nakaharang sa mukha niya. Pinaliwala ko lang, baka shy type, baka naghihintay lang ng kasama. Pero habang tumatagal, may kakaibang pakiramdam na gumagapang sa batok ko. Yung pakiramdam na may nakatingin sa'yo. Hindi normal na tingin, kundi mabigat, may intensyon. Paglingon ko saglit, andun pa rin siya, walang galaw, walang pagbabago sa pwesto. Maya-maya, nakita ko ang roommate ko palabas ng shower room. Mabilis ang lakad niya, parang may iniiwasan. Tumayo ako at sinundan ko siya paakyat ng kwarto. Pagdating ko, namumutla siya. Basa pa ang buhok at parang hindi normal ang paghinga niya. Tinanong ko kung okay lang ba siya. Mahina siyang nagsalita at tinanong kung may napansin ba akong ibang pumasok sa shower room. Umiling ako. Doon niya kunento ang nangyari. Pagpasok daw niya sa shower room, walang tao, tahimik. Yung ilaw parang nanginginig ang liwanag. May malamig na hangin kahit walang bintana. Habang naliligo siya, biglang bumukas ang shower sa kabilang cubicle. Dahil mahina ang pressure ng tubig sa kanya, pinatay niya muna yung shower niya para makapagsabon. Nang tumahimik ang shower niya, tumigil din ang sa katabi. Binuksan niya ulit yung sa kanya
at bumukas din yung sa kabila. Sabay, eksaktong sabay, parang may sumasabay sa bawat galaw niya. Nung natapos siyang maligo at lumabas siya ng cubicle, dumiretso siya sa salamin para mag-toothbrush. Habang nakatingin siya sa refleksyon niya, nakita niya sa likod niya na bukas ang pinto ng katabing cubicle. Nakabukas pa rin ang shower ng malakas, pero walang tao sa loob, walang tsinelas, walang anino, walang kahit anong indikasyon na may tao roon. Kanina pa raw bukas yung shower, pero wala talagang pumapasok. Doon ko naramdaman ng bigat dahil habang nasa TV room ako, may nakita akong babae sa labas ng bintana at hindi siya gumagalaw kahit kailan. Nagdesisyon kaming bumaba at kausapin ng guard. Maingat kong tinanong kung may pumasok bang babae na nakaputi at mahaba ang buhok. Pagtingin niya sa amin, hindi siya nagulat, hindi siya nagtaka. Para bang matagal na niyang hinihintay ang tanong na iyon. Sinabi niya, nakikita niya rin pala yung babae. Madalas daw yun sa may hagdan malapit sa shower. Huwag daw kami mag-alala dahil hindi naman siya nananakit. Sinabi niya na matagal na raw yun doon bago pa naging dorm ang building. Lumipas ang ilang buwan at nagsaka ang site ng Bertafil at nirenovate ang building. Ginawang sleeping quarters para sa mga agent. Bagong pintura, bagong ayos, bagong kama. Pero hindi nawala ang presensya. May mga nagkwento na habang natutulog sila, sa may double deck, may babaeng bumababa raw mula sa upper bunk at pagtingin nila sa taas, walang tao. May nagsabi rin na habang binabangungot sila, may nakaputing babae raw na nakaupo sa gilid ng kama nila, nakayuko at nakahawak sa railings ng deck. Hindi namin alam kung iisa lang ba siya o marami sila. Pero isa lang sigurado ko. Yung babaeng nakita ko sa bintana, siya rin yung sumasabay sa shower ng roommate ko at siya rin yung madalas nakikita sa hagdan. Hanggang ngayon, kapag naiisip ko yung pagkakatayo niya sa likod ng salamin, may realization na kung hindi ko maalis sa isip ko. Hindi siya pumapasok, hindi siya kumakatok, hindi siya lumalapit. Parang hindi niya kailangan pumasok dahil matagal na siyang nasa loob. Tahimik, nakatayo lang, naghihintay at nagmamasid kung sino ang susunod na maiiwan mag-isa sa dormitoryeng iyon.